Nakalapag na ang mahigit 300 Pilipino mula sa Middle East sa Villamor Air Base sa Pasay City. Ito'y bahagi pa rin ng hakbang ng pamahalaan na pag-repatriate sa mga Pilipino na naiipit sa sigalot sa gitnang silangan. At mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sumalubong sa mga OFW para personal na kumustahin ang kanilang kalagayan. Para sa 13 sa tanghali, si Harley Valbuena live. Mga kasama mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sumalubong sa panibagong batch ng repatriated Filipinos mula Middle East. Kitang-kita ang saya at emosyon sa muling pagkikita ng overseas Filipino workers mula Middle East at kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Po, nung may nagaganap na pagsabog po doon, may times po na nawawalan na pong pag-asa, baka yung hindi na po kami makauwi. Then finally po yun, nakita ko po yung anak ko po ngayon. Hindi ko po ina-expect po yun na nandito po sila. Ngayong Lunes ng umaga, kabuang 343 Pilipino mula Middle East ang dumating sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sila ang ika-4 na batch ng mga Pinoy na napauwi sa pamamagitan ng chartered flights ng gobyerno. Personal silang sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kinamusta at inalam ng Chief Executive ang kanilang kalagayan. Binantayan din ng Pangulo ang send-off sa mga OFW pauwi sa kanilang mga probinsya. Sagot ng pamahalaan ang lahat ng gastos mula sa mga tutuluyan nilang hotel hanggang sa kanilang pamasahe. Mga anak, sabi ko, andito na po ako sa Maynila, mga anak ko. Sobrang saya po talaga at sobrang nagpapasalamat po sa lahat ng tumulong po sa aming mga Pilipino na makauwi po sa aming bawat pamilya. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, nasa mahigit 1,000 OFW mula Middle East ang nakatakda ring dumating sa bansa sa mga susunod na araw. Yes, we have an increasing numbers. Yeah, we are slated to have a 5th and a 6th in succession from the UAE. Ang mga napauwing OFW ay sasailalim sa reintegration program ng DMW at iba pang ahensya at tatanggap sila ng kaukulang financial assistance. Pwede rin silang makinabang sa mga programa ng iba pang kagawaran tulad ng Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development at Department of Trade and Industry. Mga kasama sa press briefing dito sa Villamor Air Base, nilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bagamat nagpapatuloy ang gulo sa Middle East, wala pang maituturing na krisis sa langis sa bansa sa ngayon dahil sapat pa naman daw ang ating supply. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Harley Valbuena ng IBC News para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.